Victory Liner Cambias. Sa may GMA Kamuning, EDSA. We're waiting for our bus going to Tabuk, Kalinga. 6 p.m. daw aalis. Ngayon ay 5:40. Ang sasakyan namin ay Royal Class Sleeper Bus. First time namin sumakay na sleeper bus. Kasama ko yung aking anak. Ang aking adult child. Akin na isang ticket, yung CO3. Ang aming tickets. Dito. Spirit po, wag ng tabok. Sakay na po tayo. Para sa'yo, sir. Pag-ready mo yung mga ticket. Ticket niyo po. Ay, gano'n. Yes, sir. Sige po. Yung ticket po, pakilabas na lang. A09, sir. Sige po. A09. CO3, ma'am. Thank you po. Thank you. Itong CO3. Medyo masikip pala. Opo. Saan po kaya? CO3 po. Dito po ako sa ilalim. Apo. Ganun pala yun. Ayaw ko rin. Saan po kaya? So, yung kasama ko, ito dito siya. VO3. Diyan siya. Sa loob ng dito sa tao. Okay. So, nakakatuwa. First time ko sumakay ng ganito. Para kaming nasa capsule. Ayan. Okay. So, paano kaya ito i-adjust? Kabila. Pwede pala i-extend yung paa Dito doon. sa baba. Medyo malaki lang ang aking backpack. Ayun. Si kuya ay umaakyat sa taas na rin. Okay ka lang? Ayan. So, start na mag-move yung bus. Ayan. Move na siyang maandar na.
pa tayo nakarating dito sa Tabuk. Kaya lang tumabay muna tayo sa McDo. May nantay lang tayo. Sinundo kami ni Sir Rowell. Siya yung may-ari ng classroom na cabin na pagtutuluyan namin today. Ito, nandito kami sa Land Bank Tabuk. Naantay lang namin siya. Nandito kami sa loob ng sasakyan niya. Dito pa lang kami. Papunta sa place ni Sir. Sa Lubuagan. Ang ganda na. Wala akong masabi. Si Sir Rowell ang may-ari ng glass room. Ito po, ano po ito? Ito ang Canal Bridge. Canal Bridge. Itong older bridge na yan, actually pwede pa yan. Since Marcos time pa yan. Pwede pa po daanan niya? Pwede pa naman. Ano po dumadaan dyan? Ano na ngayon, sinaraan pero hindi naman yan nag-iba or Dinadaanan natin Sir Canal Bridge din. hindi, itong road na to, Tabuk Bontoc Road siya. Masaya. Hindi pala, nag-hintay tayo para maliwanag. Oo. Mga ano, kasi pag pabalik nyo, baka hindi ko kayo mahatid kung marami yung test sa ano yan. Sunod-sunod na kayo, no? Knowledge. Oh, nice. Ang laki pala niya, sir. So the plan was 4 walls na hydroelectric dam, and that was 70s So di ba lahat ng mga project noon ni Marcos was always like the biggest or Oo, oo, tama. high end. Although nag-resist yung mga tao Kasi, nag-resist ang mga tao kasi. kasi may mga supposedly may mga villages na sa-submerge. Oo. Usually pag ganyang project they would do relocation. Nakikita po yung mga turbine dyan eh. Okay lang bumaba. Kaya okay lang po. Ito, gusto ko itong area na ito. So, dati po, merong ano dito, may mga villages. Sa upstream. Ito kasi yung irrigation. Kasi I think ang engineering niya is irrigation kasi nandito na yung NIA project yung iba under government din noon. So may irrigation for the low elevation. Tapos dun sa upstream may 4 walls along hanggang mountain province. Okay. Ito mga to gumagana pa. Ah, talaga? So, may ano siya, may kaya naging rice production area din yung Tabuk. Oo. Gano'n po kalaki ito? Laki yan. Ang lawak! So, ito pala yung nakikita ko sa Google. May barangay pa doon. So, yung water, anong use ng water na to? Ayan, din natin ito yan eh. Yung parang
system niya para i-divert papunta tayo dito. Irrigation talaga. babaan doon? May bumababa pa doon na ano? Kasi may mga bangka dyan. Pero ano yun, sir? Dapat may permit. May mga resident yan, may barangay dyan. Curious lang ako. Tingnan natin kung ano nasa taas nito. Panahon pa raw ito ni Marcos Senior. Pero hindi na natin tuloy. Oh, nakalak. Yun yung loob, mga makina. Still working pa raw yung mga makina na to. Ito yung other part. Ganda.
So, dati na yan. Kasi galing dito ata na ano dun. Sa anod. Grabe, no? Saan po nang gagaling tong river na to? Mataas. Mount Data. Bonto. From Mount? Mount Data. Grabe, no? O yan. So, ito yung sinasabi nilang half tunnel. Oo, mga ganito. Marami yan dito sa Cordillera. Okay. Nice. Biyahe pa lang, ang ganda-ganda na. Ganda ng house, oh. Paghihintay pa nila, wala silang like Anong tawag, sir, doon sa ano, tradition na yun? depende kung anong dialect gagamitin. Okay. Binadang yung isang term na ginagamit ngayon. Binadang. Pero hindi yung mga community leaders or tribal leaders yung mag-i-initiate, no? Sila rin yung mga hindi kung sino yung ano, basta concerned sila. Tapos sasama na lahat. Sino, basta may mag-start lang, sasama na lahat. Pero walang politika yun, ano? Wala. Kaya ngayon lang, pag minsan sinasabayan ng mga politicians, nag-uunahan silang pangalan. So kahit anong ano yun, landslide, kahit dito, gano'n. As long as gusto ng community na yun, simple. Saan kumukuha ng ano pala? Practical reasons, like let's say yung bato, syempre minsan siguro ang nag-start din yung saan may funding, like let's say kung anong barangay yun. Oo. And then eventually, kasi concerned ng lahat yun kasi highway. So, may mga nagbibigay din. Siyempre yung mga politician, no-oblige silang magbigay kasi siyempre area nila. Yung sa materials. Oo, sa Oo. materials. Pero yung labor, mga residents na. Tapos may mga iba kung ayaw mag-labor work doon, mag-donate ng food. Wow! Buhay pa talaga ang bayanihan sa Pilipinas. Oo. At sa part na ito ng Pilipinas. Ang ano lang naman dun is, as long as walang pipigil sa kanila na by the
Ito ay bridge naman. Ayun, itong spot natin. Barangay Dupag. Parang Dupag? Dupag, parang dahil Dupag. Ano yung tunnel na yun? Ginawa lang yun. Binutas yan. Ah, binutas yung bato. Shortcut, walang nadaanan yan. Ad! Kailangan, sir. Ed! Simus. Sir. Galing oh, may Nagkamit kayo. nakisakay. Tama kayo ang tumugnat. Tanga-tanga na na. O yan. May nakisakay sa likod. Hmm. Nakakatuwa naman Kayo. dito. Pwede pang hitchhike, di kagaya sa Manila. Papunta raw sila sa answer sa Damo Simus. Sa may school. School. Ewan ko kung nakasigad yung mga to. School. ah, galing ano. Ito mga bata din, no? Ayun. Gusto ko isa kayo mga matatanda. Ang problema minsan. Gusto nila ko kayo. Lakad kayo. Kasi yung mga matatanda nakakalimutan kasi yung humawak. Sa likod, oo. So pa namang mahal ang multa dito pag nalaglag mo yung sinakay mo. Ano pa yung pagkatay ng baboy. Tuwan-tuwa sila sa likod. Ito rin, mahal. Ayos ah, nakarating dito to. Maraming ganyan. Practical kasi siya eh. Pero kaya palang umakyat, ano? Yung iba, minimodify nila. Malakas yun yun. Sa Tagaytay nga, marami ng ganyan. Ah, ito bridge. Dito kayo. Ayun, walis na sila. Thank you. Nga nga dito. Pangkay Pagdigos. Scouting. Scouting. May tunnel uli. Wow! Ang ganda.
Dito na tayo sa glass room. So, ito yung ano namin. Ito yung room. Pakita ko lang sa inyo kung gaano siya kaganda, no? Kanina, mas mano pa kaysa dito. Parang covered talaga siya ng ulap kanina, tapos umaambon. Nakapasok kami dito sa room mga magte-10 kasi merong ibang nag-rent. Pero ayan, no? Kita nyo ba kung gaano kaganda? Umaangat na yung ulap, medyo nawala na yung ambon. Maangat na siya. Sana nakikita nyo ng maayos. Etong part na to, ganito kadilim kanina. I mean, ganito ka walang visibility. Malapit pa nga kanina sa amin yung yung ulap eh. Ayan, no? Ayan. Ayun, doon sa part na yun, no? Oh, nakikita nyo? Yung taas ng cabin, no? May mga puno. Maakyat pa yung parang fog, yung mist. Literal na parang nasa loob kami ng ulap. Ayan. Dito naman nagki-clear. Dito naman nagki-clear. Tapos pupunta naman doon sa kabilang side yung ulap. Ang ganda, 'di ba? Oh. Ang ganda. Pupunta sa atin yung ulap. Ang ganda. Tapos ang naririnig mo, yan lang. Huni ng ibon. Parang kuliglig. Tapos yung hangin. Ayan. Habang umaambon, yan lang yung maririnig mo. Very relaxing. Ito yung CR. Ayan. Yan yung CR sa labas. So, habang naliligo ka, makikita mo yung makikita mo yung surroundings. Yan. Pero, hindi naman nakikita yung loob. Safe ka naman dyan, kahit nakahubad ka. 'Di ba? Habang naliligo ka, naguhugas ng kamay, naghihilamos, ganitong view ang makikita mo. Napakaganda. Okay. Ito, parang harang siya. Parang divider, pero pwede rin upuan. Okay. Tapos ito yung room. Pasok tayo. Medyo magulo nga lang dahil nakatulog na kami dito. So, dito sa part na to, may study table, workstation. Tapos, pakita ko muna uli yung CR. Amazed na amazed ako dito sa kahoy na to.
Ang kintab. Ang ganda. Yan. Ito, meron pa dito thermometer. To check the temperature. Tapos ito, ayan ganda talaga ng kahoy. Ito, for ventilation, itong butas na to. Ayan. Ganda. Medyo pasensya na kayo at nagamit na namin yung CR, kaya ganyan ang itsura. Ayan. Sorry sa kalat. Anyway, so may shower naman, may heater, and then pag naligo ka, yan. Ito ang view mo. Ang ganda, di ba? Oh. May coffee table dyan. Andyan yung mga dogs nagbabantay sa'yo. Yan ang view mo from the comfort room. Eto, merong dito, curtain, para hindi ka rin makita naman kasama mo sa loob kung nahihiya ka. Pakita na naliligo ka. Ayan. So, ito yung bed. Ang ganda ng bed. Hindi matigas, hindi malambot, tama lang. Tapos tingnan mo naman, gawa sa kahoy talaga. Ganda ng klase ng kahoy na hindi na anay. Tapos yan, yung hinge niya. Parang tornilyo niya pa ako. Kahoy din. Yes, side table. So, dito sa taas may mga books about culture, weaving, yan. Mga collection ni Sir Rowell. Ito rin, meron pa dito. Ayan. Hanggang dito yan. Yan. Tapos ito, yung isang sample ng weaving. Ito, medyo magulo lang yung table, pero ito, ang ganda. Pwede kang patong magamit mo, pwede ka rin kumain dito. Ganyan. Tapos pag hinawi mo to, makikita mo, ayan, napakaganda. Diba? Yan. So, goodbye room. Everywhere, merong ng igorot. Pati yung doormat. Dito, makita ko lang din. Yan. Yan. So, punta naman tayo dito. Pakita ko sa inyo yung second floor. Ayan ang view ng room pag sa labas. So, may second floor din siya. Dito tayo aakyat. Ito yung second floor. So, eto. Yan. Merong mga pieces of art dito. Tapos tingnan nyo. Ang ganda. Pati dito, Yan. Ito nakalock. Pero tingnan natin yung loob. Ayan. Try natin. Tingnan kung pwede.
Parang mahirap buksan. Doon na lang natin tingnan sa kabilang side. Ito. Dito, pwede pa, oh. Pwede ka pa magtambay dito at magkape. Pakita ko lang sa inyo yung wall no ano. Mga kakaibang kahoy din, no. So, ito. Ayan. Yun yung pinto na try natin buksan kanina, kaya lang hindi mabuksan eh. So, kung maramihan kayo, ito meron pang mga space dito. Yan. Try natin pumasok. Ang ganda ng sahig, oh. Okay. Yan. Very traditional. Oh. Yung style niya. Ganda. Pati ito, oh. May mga ukit. Yan. Tapos dito rin, oh. Yan. Very nice. Alam nyo, hindi kailangan ng aircon dito. Pakalamig. Yung mga holder. Yan, ganda. So, yuko lang tayo. Try natin lumabas ng maayos. Ganyan siya. Kaya, maganda rin to kung barkada kayo, family kayo na malaki. Yan. Dito, mas mataas. Mas mataas yung view. Ganda. Yan. Ayun o, sa baba makikita mo yung dinaanan natin kanina. Yung table doon. Yan. Tapos dito naman, yan. Yung side na to, yung side ng CR, diba? Tapos dito, meron pa rin ibang pwedeng tambayan. Kita nyo, kagaya nito, oh. Yan. Para siyang park. Hindi ba? Oh. Kahit saang lugar dito, maganda. Kasi nature ang makikita mo. Dito, kung meron kayong anak, yan, may pa-swing pa dito, oh. At habang nagsiswing, etong makikita. Ayan. Yan ang view ng nagsuswing. Tapos, sige, ikot tayo uli dito. Dito parang enclosed to. Dun yung daanan. Pwede ka dito tumambay paggabi, siguro bonfire dyan. Ganda. Lakad tayo ulit. So, itong part na to, nakikita nyo. Para siyang bleachers. Diba? Bleacher style. Pero, pag lumakad tayo dito, at tingnan natin siya, yan.
Pag tiningnan natin siya sa ganitong angle, yan. Sa ganitong angle, mukha siyang rice terraces. Ganda, di ba? Napakaganda. Oh. Yan, oh. Tapos makikita nyo yung ganitong mga puno. Yan. Yung mga aso na yan, yun yung kasama namin dun sa kabilang side kahapon hanggang gabi. Tapos ito, meron isa ding malaking puno dito. Pwede rin umupo dito. Table siya. Outdoor table. Ganda, oh. Itong side naman ng mountains na to, makikita mo pag nandito ka. Yeah. Itong side ng mountains na to. Ayan. Ganda ng mga bamboo, no? Sabi ni Sir Rowell, parang 2 years daw tumubo itong mga bamboo. Parang 2 years ago niya dinala dito, tapos tumubo na ng ganyan. Umusbong na. Mga giant bamboo. Ayan. Lakad tayo ulit. So, ito yung isa sa mga amazing spot sa lugar na to. Yan. Yung cooking area. Ang ganda. Diba? Pwede magluto dito. Kagabi nagluluto dito sila Sir Rowell. Ayan. Clay na lutuan. Pero syempre meron din dito modern na lutuan. Ayan. Tingnan natin sa ganitong angle. Ganda, diba? Ayan. Very traditional. Ayan. Saya magluto sa ganitong atmosphere. Ang lamig. Kahit mataas ang sikat ng araw, malamig. Malamig dito. Tapos, ito yung house nila. Ang ganda. Para ring piece of art, no? Try natin akyatin. Medyo matarik. Ang ganda. Yeah. Feeling ko nasa museum ako. Sir, okay lang. Parang museum, di ba? Ayan, tingnan nyo to. Ganda, oh. Oh. Ang galing, ang intricate. Oh. So, dito, may style pa rin na parang traditional ethnic, no? Napakaganda. Yung quality ng hangin, iba. Ito. Ito yung bamboos, oh.
Tapos dito, glass. Meron uli ditong ano ng animal. Yan. Parang nare-remind ako nung nasa Los Baños, Laguna kami. Yung ganitong itsura, parang yung mga convention center sa taas ng Makiling. Sa taas ng bundok. Ayan. Ganda. So, hindi pa yata tapos. Under construction pa. Binubuo ni Sir Rowell. Ganda. Oh, very nice. Oh. Ay, ganun din yung door. Ayan. Eto, gusto ko sa inyo pakita kung gaano siya kaganda. So, ayan si Sir Rowell, ang napakabait nating may-ari. Yung karpentero nila. Ayan, ito daw ay Mount Lilayan. Magiging museum ba to, sir? Ano lang siya? Creative space lang. Creative space. Pwedeng for rent pag natapos. Yes. Oh, Basically, ganun. Napakaganda. Marami pang tapos. Wow! Napakaganda ng quality ng kahoy. Tingnan nyo. Oh. Ayan. Kahit saan ka tumingin, art. Kayo lang po gumawa nito, sir? May kasama ng uncle ko. Ah, ito po yung sinasabi nyo kasi yung family nyo, sculptors, no? Yung ganito po ba, ano to? Common sa Igorot. Tama po ba? Ifugao. Baka kasi mamali ako nang sabi kung Igorot o Ifugao. Oo, kasi yung iba, sensitive pa rin dun. Oo. Sa term. Ay, ang ganda. Ang ganda. Ano lang yan, mga ano yan, yung mga sa surplus. Ang ganda, no? Huwag na natin kung saan mabigat. Pero ang ganda. Creative space daw siya. So, pag napunta ka dito, talaga magiging creative ka. Tapos dito, ito yung hagdan niya eh. Pababa. Dito kami nakikigamit ng kusina, luto, kain, ganyan. Okay lang po bumaba ako dito. Yes po. Ayun. Okay lang yung shoes? Kung madumi, sa bagay, lilinisan ko rin ako kasi maalis na. Ayan. Yung part na to ng house, para siyang museum din. Kasi marami silang collection. So, marami silang collections na mga pieces of art. Ano lang naman, mga personal collection namin mag-asawa. Yung mga anak namin. Nakakatuwa makakita ng bahay na ganito kasi usually yung mga bahay ngayon very modern.
nawawala na yung talagang kulturang Pilipino, di ba? Pero yung mga bahay na to, tingnan nyo, bawat sulok, may culture ng Philippines. Meron ding mga ibang items, oh. Siyempre, modern, international. Pero ito, yung mga ganito. Oh. Yung mga ganito. Tapos ito, may insects pa. Ito ang ganda. Kita niyo yun, yung bag. Ang ganda, no? Ang daming mga backpack ko. Mga sisidlan. Ang ganda. Sana lahat ng bahay, no? Ganito. Sana all. Ito po sa Sagada to. Yes. Gawang Sigrid. Nice. Sigrid, tsaka si Manang Tessie. Sila yung prime na gumagawa doon ng local pottery. Ayan. Pag nag-book kayo dito, hindi lang yung lugar, pati yung mismong house. Ma-amaze kayo. Mapupuno yung puso nyo at utak nyo ng culture ng Philippines. Ayan. Ito ang ganda, oh. Nice.